Kamusta Scorpio? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin kung ano ang energy mo gamit itong mystical cards. Mamaya naman gamit ang tarot cards, alamin natin kung ano ang blessing na darating, hadlang, at outcome. Dalawang cards ang kailangan natin para sa mystical cards. Kung ano yung energy mo. Itong mga cards mo ay pinapakita na merong sitwasyon, person na nakakapagpa-alarma sa iyo. Posible din na napapaniginipan mo yung situation na ito kasi hindi mo makalimutan o hindi mo mabigyan ng solusyon. Sa takot mo or pag-aalala para magkaroon agad ng solusyon, ang ilan sa inyo nagwi-wish ka o kaya nagdarasal. Paalala din itong mga cards na ito na alalahanin mo yung Diyos sa bawat journey na tinatahak mo sa buhay mo. Ano man yung pinapaniwalaan mo. Alalahanin mo yung spiritual na kahit wala kang problem. Kasi sign itong mga cards na ito na ito yung ilan or isa sa makakatulong sa'yo para unti-unting maalis yung takot or phobia sa kaisipan mo or pakiramdam. Paalala para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading, ano man ang edad mo or gender mo. Guide reading lamang ito. Kaya kunin mo lang kung ano yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo ito napanood, yun ang start ng 1-week reading para sa iyo. Ikaw na rin magpalit kung si person mo ito o ikaw. Unahin muna natin yung bottom of the deck para sa reading na ito. Itong card na 5 of Cups ang nagsasabi na mayroong sitwasyon na kailangan mo na talagang iwan pero sa ngayon hindi mo pa to magawa. Bukod kasi sa hindi ka ready ay hindi ka masaya sa changes na nangyayari sa buhay mo. Huwag mong ipilit yung sarili mo sa readjustment. Pero unti-unti mong tanggapin kung ano yung mga nangyayari sa buhay mo. Sa sobra kasing konektado ka sa situation o sa sobrang tindi ng emosyon mo, nahihirapan kang mag-let go. Mahirap talagang makaranas ng trauma or mag-let go sa situation na biglaan dumarating sa iyo. At saka wag mo ring sisihin yung sarili mo sa mga sitwasyon na nangyayari or napagdesisyonan mo. Hindi naman kasi lahat ay mawawala sa iyo or walang naging meaning yung mga decisions mo. May mga value or halaga yung mga decision mo pagkatapos ng situation. Dito na natin alamin kung ano yung darating na blessing sa mga Scorpio. Knight of Pentacles, Queen of Cups, Ten of Cups. Ano man ang gender mo, yung pagsusumikap mo ay patungkol sa family or person mo. Nagpupursige ka na ma-secure yung pamumuhay mo, patungkol sa ano to guys, yung pagbabudget, financial. Ang iba naman ay pinag-aaralan mong mabuti
yung career na gusto mong tahakin or negosyo. Dahil sa planado yung mga gusto mong mangyari sa buhay mo ay nagkakaroon ng swerte at saka blessings na mula sa may kapal. Meron ding person na nagpatawad na or nagpapatuloy sa buhay. Kinakalimutan ko ano yung mga negative situation. Kaya maganda yung nagiging resulta ng mga decisions. At saka sa career o negosyo, nagmamature ka sa mga ambisyon mo. Kaya yung blessing or success ay paparating sa iyo. At saka dahil sa masipag ka at saka meron kang willingness na matuto kahit ano yung kung saan ka iatang na trabaho, kayang-kaya mo. Ang ilan naman sa negosyo, may iba't iba kang plano, strategy, kaya nagiging matagumpay yung negosyo mo or napapaunlad mo unti-unti. Para sa ilang single, meron ka nang napupusuan na person na marunong magmalasakit, napapakinggan niya yung opinion mo at saka yung nararamdaman, kaya unti-unti kang nagkakagusto dito sa person. Sa relationship naman, ikaw at ang person mo ay focus sa career. Ang mas pinoproblema or focus ng person mo ay kung paano mapaunlad yung buhay niyo. Pareho kayong feeling blessed ng person mo sa nangyayari sa relasyon niyo. Kasi maganda na yung nagiging pamumuhay nyo, ganun din ang relasyon na pupunan nyong kailangan. 9 of Swords, the Hermit, 7 of Pentacles. Ito naman yung hadlang na cards na connected sa mga naunang cards. Nakadalawang cards ka na merong alaala na hindi ka masaya o nagpapaulit-ulit sa isip mo. Masyado kang nagwo-worry at saka nakadalawang cards ka na rin na merong pagsisisi. Dumarating itong sitwasyon na ito sa buhay mo kapag ka mag-isa ka lang o pinipili mong mag-isa. Pero ginagabayan ka ng mga cards, naka-4 na cards ka na yung buhay mo, planuhin mo ng maayos. Sinisikap ng universe na makita mo na merong progress ang buhay mo. Magkakaroon ka ng personal fulfillment. Nakadalawang cards ka na may halaga yung pagpupursige mo, kaya ito yung i-focus mo. Sa financial, mareresolbahan mo ano man yung pinagdaraanan mong problema, lalo na kung mature ang approach mo sa pag-i-invest at saka paggastos ng financial. Posible din na makatanggap ka ng bonus, extra money o kaya pamana na gamit o kaya money. Ang ilan sa relationship, meron kang sinasariling problema na dapat sinasabi mo sa person mo or hinihingi mo yung opinion niya. Huwag masyadong i-pressure ang sarili na maging perfect ang relasyon or yung pamumuhay. Kasi single ka man or nasa relationship, nagiging unhappy ka sa situation. Lalo na sa mga single, i-priority kung ano yung nangyayari sa ngayon dahil makakawala ka rin sa negatibo ng nakaraan. Dahil sa experience, malalaman mo na kung anong relasyon ang gusto mo para sa future. King of Swords, the Tower in reverse, King of Wands in reverse. Ito yung cards para sa outcome. At saka napapansin ko lang sa mga cards na yung pinaka
apektado sa situation ay lalaki. Dahil sa behavior or ibang pagkilos ng person, kaya yung babae na karelasyon naapektuhan na din. Pinapaalalahanan ka ng mga cards na patuloy kang lumaban sa buhay. I-let go mo yung mga bagay na hindi mo makakayanang makontrol. Tanggapin mo to sa sarili mo. Kasi nasa outcome na cards na tayo, mas lalong humihirap yung situation mo. Pinapaalala ulit ng mga cards na huwag kang pa-pressure sa buhay. Makipagtulungan ka sa family mo or sa person mo na handang makinig at tumulong sa iyo. Ang ilan sa inyo sa kalusugan, kahit yung pagtulog mo, pagkain mo, nakaset or nasa oras. Ang iba naman, meron kang nararamdaman sa katawan mo pero hinahayaan mo na lang na kusang mawala. At dahil sa kapaguran ng ilan sa inyo, bumababa yung immune system mo. Importante na i-reduce yung stress sa buhay mo at saka yung bigyang pansin yung kalusugan at pagpapahinga. Kasi pwedeng person mo ito or ikaw pagod na mentally. Dahil sa maraming pangangailangan ng pamilya, yun yung focus ng person na ito. Sineset aside kahit yung pangangailangan na pansarili. Para sa ilang single, gusto mo ng pangmatagalan na relasyon. Nakakatunog ka sa potential person na alam mong hindi ka seseryosohin. Nakadalawang cards na meron kang mamimit na potential person na hindi talaga magseseryoso pa sa relasyon. Gusto ng potential person na i-enjoy muna yung sarili niyang panahon. At saka, meron ding ilan sa inyo na may potential person na mapilit. Kaya umiiwas ka sa person na ito. Yung pag-iwas mo pa lang ang tanda na hindi mo gusto ng sapilitan na relasyon or yung minamanipula yung isip mo o nararamdaman. Sa relationship, nakadalawang cards ka na seryoso ang person mo sa relasyon. Para sa ilan, kung nagkakaroon ng problema ang relasyon nyo, ibalik nyo yung dati nyong relasyon sa kung ano ito dati. At dahil sa ang ilan, yung person mo committed sa karir niya, hindi niya na matupad yung mga pangako niya sa iyo. Mas makakabuti na mag-relax muna yung person mo bago mo siyang komprontahin. Ito naman yung message or feelings ng person mo. Or pwede kayong magkapalit. Maraming dahilan yung person mo sa kung bakit hindi niya natutupad yung mga pangako niya at saka kung bakit late na siya nakakauwi. Dahil sa ayaw sabihin ng person mo kung ano yung mga worries niya or problems. Gusto niyang patuloy na matugunan kung ano yung pangangailangan ng pamilya niyo, lalo na kung meron kayong mga anak. At itong person mo, nag-i-expect siya na yung mga plano niya sa buhay ay merong magandang resulta. Marami din gumugulo sa isip ng person mo, katulad mo. Kung ikaw pagmamahal, yung person mo puro trabaho. At saka kung ano yung pwede niya pang maiambag sa career o kaya sa negosyo. At yung mga plano mo para sa relasyon or family ay nagkakaroon siya ng maling kaisipan. Maganda rin naman yung mga ideas mo na magkaroon kayo ng bonding. Kaya lang hindi niya pinaghahandaan kung ano yung mga gusto mong changes sa relasyon niyo.
pinapayuhan kayo pareho ng person mo na mas maigi na mag-usap na maayos at kung ano yung nakikita mong nakakabuti para sa person mo. Huwag mong sabihin yung mga mali niyang kagawian sa hindi tamang timing. Kasi itong person mo, hinahanap niya yung solution or magpapakumpleto sa mga pangangailangan niya. Alam niyang nasa harap niya ikaw, ang family niyo, ang relasyon niyo. Ang problema kasi contentment. Kasi kung sa pagmamahal lang, maibibigay mo sa person mo yung kailangan niya. Hindi niya ito mapansin kasi focus nga siya sa mga ikakatagumpay niya na mas lalong nagpapabigat sa damdamin niya or nagpapagulo sa isip. Itong person mo ay kailangan maging open para sa fair na decision at saka pagbibigay ng chances sa kapwa or sa iyo. Siyempre may sitwasyon din na kailangan bigyan mo ng pansin sa sarili mo, pero mas higit yung person mo. I-release kung ano yung gumugulo sa isip at saka nararamdaman. Kumbaga, i-restart yung sarili. Para mas makita ng malinaw kung ano yung mas importante. At saka makabawas na rin sa alalahanin at stress. At saka may mga magandang pagkakataon para sa mga Scorpio, pero yung pag-uugali din at yung pagtanggap sa situation napaka-importante. Kung ano ang dapat magstay at dapat i-let go. Sagittarius, Pisces, Virgo, Taurus, Capricorn, Gemini. Ito yung ilan sa 12 zodiac sign na nangunguna sa reading na ito. Thank you sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi saan man kayo naroon. Ito naman yung mga letra na posibleng andito yung letra ng pangalan ng person mo or letra ng pangalan mo. B, E, U, K, A, P, D, Z, Q.